Good morning sa tanan yan na santo sa atong online morning devotion nga gaymoon matagsay sa buntag og adlaw karon nga Saturday og pasalamatan nato ang Ginoo nga iyat ang gipukaw niya gi-enable ta nga mobangon og come on, let's start the day right. Aning adlaw nga Saturday kay bulag ta sa lawas but we are one in the spirit og nagpabilin pa ang atong muto nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Walang ibang ninanais ng puso ko kundi ka. Walang ibang makapagbibigay ng lahat-lahat kundi ka. Ikaw lamang, Diyos ko, ang hanap-hanap ko, pagkat sa'yo lamang natagpuan pag-ibig na walang hanggan. Yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat, Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggan, pumatok sa puso ko. Kaya naman ikaw lamang, Diyos ko, ang kaligayahan. Oh, oh, oh. Walang ibang ninanais ng puso ko kundi ka. Walang ibang makapagbibigay ng lahat-lahat kundi ka. Ikaw lamang, Diyos ko, hanap ko, pagkat sa'yo lamang natagpuan pag-ibig na walang hanggan. Yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat, Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggan, pumatok sa puso ko. Kaya naman ikaw lamang, Diyos ko, walang ibang ninanais kundi ikaw. Walang ibang makapagbibigay kundi ikaw. Ikaw lamang, Diyos ko, o ikaw lamang, Diyos ko, ang tanging hinahangad ng puso ko. Yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat, Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggan, pumatok sa puso ko. Kaya naman ikaw lamang, Diyos ko, ingapin mo ako, yakapin mo ako. Salamat, Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggan, pumatok sa puso ko.
kaya naman ikaw lamang Diyos ko ang kaligayahan. Oh, we give you praise, we give you glory, oh God. We give you honor. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat kay Lord sa imong pagpukaw ka na mga mahanin sa kabutang Lord na gipabuka pa nimo ang among mga mata Lord. Sa ka Lord, we totally depend upon you every day Lord, every moment, every second of our life. Salamat kaayo kay naibol minimo nga mobangon o God. Salamat kay giprovidean minimo Ginoo o kalidad palinaw dinanaw kakatulog tibok gabi o God. Ug imo kaming gitagaan Ginoo hagkap nga lawas tungod kay naka pahulay ang among physical na lawas tibok gabi o God. Salamat kaayo nining tanan o Lord. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan wala lain mapasidunggan nining tanan ikaw ra gyud Lord dawata nga among mga pagpasalamat pagdaig pagimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among Ginoo magluwas. Amen. Praise the Lord. So nanasabtas pakli na sab sa ang kasulatan talagsa ka ita pa online no sa Saturday pero karon nga Saturday kumbitar lang ta ni Lord nga mag-online ta mo ning niata karon pero mostly or usually dili taga online no good morning devotion ta every morning pero usually dili taga online og Saturday and Sunday no. Pero kuanta kanang gikumbiktar ta ni Lord nga maghimo ning ini sa kabuntagon busa naa ta karon sa chapter 2 sa book of Mark. So diri sa book of Mark makita nato diri sa tibok chapter gid sa book of Mark chapter 2 no. Ang chapter 2 has 28 verses. Makita nato diri nga si Ginoong Hesus nagsugod na og pangpangayo sa mga balatian no. Nagsugod na in fact sa primero niya nga ang primero niya nga dili gid siya dili primero ang pagpangayo niya kay sa chapter 1 pa lang nakita naman nato nga Jesus started healing no. Nagsugod na siya heal kay ang mga sanglahon ang iyang giayo no daghan kay giayo ni Ginoong Hesus sa chapter 1 pa lang dayon dili sa chapter 2 giayo niya ang paralitiko dinhi unya dayon iyang gitawag daghan na dayon ang iyang tawag o galing lang na ay upat ka controversy no tawag nato nga upat ka klase sa controversy controversial kaayo or matawag nato nga point of conflict on the part of the Pharisee and scribes no sa mga butang nga gihimo ni Ginoong Hesus no kay ang mga Pharisee during the time, scribes during the time, mga self-righteous kayo, judgmental kayo, critical kayo mga spirit mao nang nga miabot kanila ang conflict sa dihang naay gihimo si Ginoong Hesus. For example, the number one controversy nga makita nato is naa sa chapter 2 verse 1 to 12 pero dili na lang nato basahon ang 1 to 12 pero ang point na lang din na mo ikutloon nato diya sa verse 1 to 12 it talks about forgiveness no. But this is the number one controversy nga gikutihan sa mga Pariseo o sa mga eskriba no kay ingon sila diri sa verse 7 no para sa ila sa verse 5 gipasaylo ni Ginoong Hesus ang paralitiko nga kaning giayo niya no ni adto sa balay ni agi sa atop. Dayon iyang gipasaylo sa verse 5 and when Jesus saw their faith he said to the paralytic son your sins are forgiven. Dayon sa verse 6 gipasaylo niya ang paralitiko no sa verse 6 ingon dayon ang mga scribes. Now some of the scribes were sitting there questioning in their hearts. Nangutana sila. Grabe yung ilang pag-question, no? Why does this man speak like that? He is blaspheming.
para sa ila ang pagpasaylo sa sala no ni Ginoong Hesus, blasphemy tong tua kay ang ilang una-una nga Dios ra ang makapasaylo sa sala, Ginoo ra makapasaylo sa sala, because they do not believe that Jesus Christ is God, no. So para sa ila blasphemous kaayo ang gibuhat ni Ginoong Hesus kay siyang son, your sins has been forgiven. So muna nga kanang naay commotion, naay chaos nga nahitabo nga unsa ni nganong nagpasaylo man sa sala nga Ginoo ra man ang makapasaylo og sala. So pag-abot sa verse 8, ingon si Ginoong Hesus, and immediately Jesus, perceiving in his spirit that thus that they question within themselves, said to them, why do you question these things in your heart? Nganong tanaman, nganong naglumbay mang pangutana diha? Which is easier? Unsay sayon? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk? Unsa man sayon? Ang pag-ingon aning masakiton nga gipasaylo ka na sa imong mga sala, or kanang ingnon nimo ang ingnon ang paralitiko nga tindog bitbita, lakaw na bitbita ang imong higdaanan, no. Then he said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed and go home. And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Din sa verse 9, verse 10, but that you may know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. Only Jesus. So nakita nato rin sa verse 10 na, only Jesus Christ can forgive sins because He is God. Tungod kay Dios siya, makapasaylog siya sa mga sala. But the Pharisee were blinded. The scribes were blinded. Dili sila, nabutahan sila. Abi nila si Ginoong Hesus, ordinary person lang. But Jesus Christ is God. Therefore, makapasaylog siya sa sala. No? So, walay nahimo ang mga eskriba, walay nahimo ang mga parisiyo, no? Na-amaze ang tanan sa pag-abot sa 12, pag-abot sa verse 12, and he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Wala to skod kakita og inaani nga hitabo, no? So nanga-amaze ang tanan, no, kay naayo pa naayo pa sila sa sakit nila o gipasaylo pa ang ilang mga sala. So sa number one nga conflict, or the number one controversy makita nato diha nga naghisgot mahitungod sa forgiveness, kay question nila kinsa man ning tunghala ngano gapasaylo man sa mga sala. So gibuhatan nila og issue. Number one issue there is forgiveness. Actually mao gyud na siya ang number one issue gyud actually, even up until now, no, kay forgiveness, the word forgiveness is the number one issue that man can enter into heaven. Kadili gyud makasulod og langit ang usa ka tawo kung dili mapasaylo sa iyang mga sala. So that's the biggest issue gyud actually karong panahon na. Kaniadto hangtod karon mao gyud pinakadako nga issue nga ang tao dili makasulod og langit hangtod dili siya mapasaylo. And there's only one who can forgive sins, and that is Jesus Christ alone and alone. So munang number one nga issue, no, nga gikutihan sa mga Pharisee. And ang second nga issue nga controversy kaning sa verse 15 to 17. Ingon diri sa 15 to 17, nagisgot ni, it talks about eating with the sinners. Nagkaon si Ginoong Hesus kauban ang mga makasasala sa mata sa mga Parisiyo, no? Sa mata sa mga eskriba. Diri sa 15, ingon diri, and as he reclined at table in his house, many tax collectors and sinners, because during the time considered sinners ang mga tax collectors. Tax collectors and sinners were reclining with Jesus and his disciples, for there were many who followed him.
And the scribes of the Pharisee, when they saw that he was eating with sinners and tax collectors, said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" And when Jesus heard it, ganun nagkigsalo man siya sa mga makasasala. O sa diyang nadungog ni Ginong, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick, I came not to call the righteous, but sinners." So, ang tao nga dili mo ila nga makasasala siya like Pharisees, like scribes, wala sila nang hinahanglan o wala sila nang hinahanglan og kaayuhan sa balatian. Pero ang tao nga mo ila mo angkon nga kadang nanginahanglan sila kapasaylo, nanginahanglan sila og kaayuhan, moray makaangkon og kapasayloan, moray makaangkon og kaayuhan, healing, forgiveness and healing. That's why during those times, even today, actually, ang nanginahanglan gyud og healing is ang mga taong makasasala. Mga tao nga kani mo na sila ang nagbalatian, no? Nga nanginahanglan og healing, nanginahanglan og kaayuhan, no? So, ingon si Ginoong Hesus nga ni anhi ko siya nga I came siya nga those who are well have no need of physician but those who are sick I came not to call the righteous but sinners. Ang pag-ani ni Ginoong Hesus, ang purpose nga nung ni ani si Ginoong Hesus para sa mga makasasala, aron ang makasasala kung muila, no, with humble heart, no, kung muila lang sila nga makasasala sila nanginahanglan sila og kapasayloan, nanginahanglan sila og kaayuhan, makaangkon gid sila kapasayloan og kaayuhan. Mora gid na siya with all humility kay ug ang tao dili magpaubos, dili siya makaamgon nanginahanglan siya kaayuhan, dili siya makaamgon nga nanginahanglan siya kapasayloan. No, it takes humility, no, to receive forgiveness, to be forgiven, to be healed. Nanginahanglan yun yung humility in front of Jesus, in the sight of Jesus. Ang mga Pariseo, they considered themselves kanang whole. No, they consider themselves righteous. But in the sight of God, in ang Bible, there's none righteous, no, not one. Muna nga, muna ang second issue nga gikutihan sa mga Pharisee. Nganong nakigsalo man siya sa mga makasasala. Grabe sila ka self-righteous to. Grabe sila ka judgmental. There are a lot of person also nowadays no nga kadang mga self-righteous, mga judgmental, mga critical, no. So nanginahanglan ta kapasayloan gyud, no. Sa tumang pagpaubos, we need to acknowledge that we need forgiveness and we need healing. Nanglatag healing. So, napay katulog yapon nga makita nato diri sa 18 sa verse 18 to 22. No, diri sa 18 to 22 talks about fasting. So, maning ikatulo nga issue no sa mga Pariseo. The third issue is about fasting. Diri ila na pud nga gikutihan si Ginoong Hesus, ila na pud nagkritik na pud sila no, nagkritik na pud sila kang Ginoong Hesus dinhi. Ingon diri sa chapter 2 verse 18 to 22. Ingon diri. Now John's disciples and the Pharisees were fasting. Nag-fasting ang mga Pariseo, ang mga disipulo po ni John the Baptist nag-fasting po. And people came and said to him, "Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast?" Mga followers sa mga Pariseo, mga followers po ni John the Baptist naghimo og mga fasting. But your disciples do not fast. Ingon ang mga tao, pero ang ibang mga disciples wala man nang-fasting. Question na po sila. Third question na ni, third issue na ni. And Jesus said to them, "Can the wedding guest fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast." Sa 20, "But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day. No one chews a piece of ratataman.
Sa 20, the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day. Bitaw, tinuod, no? Kanang mag-fast sila, kauban nila si Ginoong Hesus. Pero yung si Ginoong Hesus, nakita niya ang kita niya ang commotion, no, nga nganong nag-fasting ang mga mga followers ni John the Baptist, o nga mga followers sa mga Pariseo na nag-fasting nga nganong imong mga disipulo, imong mga apostoles wala na nag-fast. So gitubag ni Ginoong Hesus, mag-fasting ba day sila nga kauban man ko nila, no? Ay sila mag-fasting sa panahon nga dili na ko kauban nila. So mabay nang nahitabo sa mga apostles, no? They were praying and fasting in the upper room sa diha nga gikuha na si Ginoong Hesus, no, na kaning nikayab na balik si Ginoong Hesus ngadto sa langit after 40 days of resurrection, no, nibalik na si Ginoong Hesus, and that's the time that the apostles and disciples were praying and fasting. Mo ganito sa Acts chapter 1 nga nangapuno sila sa balaang espiritu, no, they were all filled with the Holy Spirit because they pray and fast, no? So gitubag ni Ginoong Hesus dinhi nga can the wedding guest fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Mag-fast ba di nga dili man mag-fast, magkumbira man dapat, no? Kay naa si Ginoong Hesus ang bridegroom na sige kauban nila. So kay kauban nila mag-celebration ang mahitabo, no? Celebration ang mahitabo, dili fasting, no? So, munang gikoleksyonan sila ni Ginoong Hesus. As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom is taken away, taken away from them, and then they will fast during that day. Aya pa sila mag-fast, no? Grabe gyud ang mga Fariseo. Karon dagan gyapon mga Fariseo karon, dili na siya literal gyud nga Pharisee, but Christians, no? The same group, no? The same society ang galutos sa mga isig ka Kristohanon ra gihapon, because every time they fast, no, they considered themselves higher than any other believer. So dili na maigsoon. When we fast, the more we fast, the more we become humble. No, the more we fast, the more we become maluoy sa ubang mga Kristohanon. Dili nang kung mag-fast we considered ourselves na hinuon nga labaw sa uban nga mga believer. Mamahimo na hinuon nga mga self-righteous. Daghan karong mga Kristohanon nga gapasa sa pulong, the more they gain more knowledge, the more they become kanang critics, no, the more they become judgmental to other Christians. Dili unta na supposed to be mahitabo, no? The more they fast, the more they become critical, no? So dili unta na mahitabo sa pundok sa mga Kristohanon, kay badlungon gyud ta ana, no? Kay humility is the most important thing sa kinabuhi sa Kristohanon. So nakita na to, ikatulo na sa to primero nga issue about forgiveness. Makapasaylo ba siya nga unla ang Ginoo ra may makapasaylo? Nalimot sila nga si Ginoong Hesus Diyos. And then the second issue is nakigsalo siya sa mga makasasala. Anong kigsalo mo siya sa mga makasasala? That's the second controversy or issue. The third issue is manong dili ka fasting ang iyang mga disipulo nga, ang mga disipulo sa mga Pariseo, mga eskriba, disipulo ni John the Baptist na nag-fast gani niya, yung mga disipulo kay dili ga fast. And naapay kaupat nga nakita nato dinha sa chapter 2 verse 23 to 28, no. The fourth issue is about the Sabbath, no, kini Sabbath. So ingon diha, one Sabbath he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain. And the Pharisees were saying to him, no, ato sila sa grain fields na nag-ani lagi. Began to pluck heads of grain. And the Pharisees were saying to himantayon kayo mga Pariseo kay sasa pa ingon si Ginoong Hesus, tuas la sunod-sunod mamantay mamitik lang, no, mao gid ang ilang trabaho. And the Pharisees were saying to him, look, why are they doing what is not lawful?
on the Sabbath. Because ga-observe sila sa commandments, no? Kanang conscious kay sila sa mga balaod during that time. The law of Moses, no? So, nganong iyon sila, why are they doing? Nganong nahimo sila ana nga na it's not lawful. Dili na siya makatarunganon sa dili na siya dapat himuon during Sabbath. Saturday, siguro. Uh, and he said to them, have you never read what David did when he was in need and was hungry, he and those who were with him? How he entered the house of God in the time of Abiathar, the high priest, and ate their bread of the the bread of the presence which is not lawful for any but the priest to eat, and also give it to those who were with him. And he said to them, the Sabbath was made, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even at the Sabbath. The Son of Man is the Lord over the Sabbath. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. So, naklaro kay sa nga tanan diri, no? The Sabbath was made for man. Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat para sa tao. Pero ang Sabbath wala gibuhat. Usay una nga gibuhat ni Lord. Usay una, no? Gibuhat niyang tanan para sa tao. Wala niya gibuhat ang tao dayon the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Okay. So, ang una gibuhat ni Lord ang Sabbath. Ang una niya gibuhat ang adlaw, no? Aron preparahon, no? He prepared, no? He created all these things as a preparation for man. Kay iyan ang mugnaon dayon ang tao, no? But not man for the Sabbath. Wala niya mugna ang tao para mo pailalom sa Sabat, no? Kundili gimugna niya ang Sabat, gipreparar niya, gimugna niya ni para sa tao. Di wala niya gimugna ang tao para preparahon nga mo submit sa Sabat. Ako na to so ingon ana. Ingon siya, therefore the Son of Man is the Lord, no? The Son of Man is the Lord even of the Sabbath. So, siya magbuot. Yung Lord man siya. Siya magbuot kung unsay buhaton niya sa Sabbath. Sa adlaw, ipapahulay. Kung dunay gikinahanglan buhaton, no? Dunay gikinahanglan buhaton niya. Ay siya may magbuot. Lord gani, no? So, ingon na siya, pero shallow kay sa nga tanan, shallow kaayo ang pagsabot sa mga parisiyo tungod kay nakatutok lamang sila sa law, sa balaod. Walay grasya during the time, walay grasya during their time, no? Sa ato nga panahon karon nanay grasya. Kay bisan pa di ba pahulay gyud, aning adlaw pahulay gyud ta. Aning adlaw kay to observe worship unto the Lord. Pero kung puto na naon, kung naagi kay gigahin nga oras panahon, adlaw-adlaw is Sabat, no? Adlaw-adlaw na kay gigahin para sa Ginoo. Dili lang siya limited lang sa usa lamang ka adlaw, kundi bisan pa ang adlaw-adlaw kung naa kay gigahin para sa Ginoo, you can always kaning sanctify the time and the day nga imong gitagana para kang Lord. That's your Sabbath, no? Diri lang grabe sila kay strict kayo sa law mo nang bisan si Ginoong Hesus ilang koreksyonan gyud si Ginoong Hesus, no? So gipasabot sila ni Ginoong Hesus dinhi nga the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, no? So the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. So throw na to, no? Wala gimugna ang Sabbath day. Ambot pasabot ni Ginoong Hesus dinhi, wala gimugna ang Sabbath day para sa tao.
kundili gimugna ang tao para sa Sabat, no? The Sabbath was made, gimugna ang Sabat para sa tao, no? Para mapahimuslan sa tao. Wala gimugna ang tao para mopailalom siya sa Sabat, kundili siya ang mudumala. Ang tao ang mudumala sa Sabat. So, just like these things were created by God for man to dominate. These things are not were not created by God to dominate man. Murag ina, something like that. Pero kining tanang mga butang, no, gimugna para dumalahon sa tao. Wala ni gimugna para kini ang mudumala sa tao. Murag ingon ana mga igsoon, di ba? The heaven, the earth, the sun, the moon, no? The stars, no? The skies, the light, the darkness were created by God for man to reign, to rule, no? Pero dili ni sila ang modominar sa tao, kundi ang tao ang modominar ani nila. No? So, nasyalo lang kaayo pagsabot sa mga Pharisee because they were blinded sa balaod ni Moses nga mo'y nahimong sentro sa ilang pangunana because they do not believe in the Lord Jesus Christ. They do not believe that Jesus Christ is Lord. They do not believe that Jesus is God. No? They cannot accept that Jesus is a healer, no? Kay para sa ila makita nila mata sa mata, makita man gid nila nga gapang-ayo si Ginoong Hesus og mga masakiton, di ba? Makita man gid nila nga nagmilagro si Ginoong Hesus, but they cannot acknowledge the Lord Jesus Christ. They keep on rejecting Jesus Christ tungod sa ilang garbo, tungod sa ilang kaning kasina, no, pag-igi inana kang Ginoong Hesus nga even to the point nga ilang gipatay si Ginoong Hesus, ilang gitaral sa hukmanan ug ilang gilansang sa krus, no? So yun ana, kinsa man day ang nagpalansang sa krus nga sila man ang judge kang Ginoong Hesus nga ilansang sa krus, patyon siya pinaagi sa paglansang kaniya sa krus, di ba? So yun ana ang mga Pharisee during the time. Pharisees, scribes, then tulo man ni sila, scribes, Pharisees, and basta tulo ni sila, no? Tulo ni sila nga ga-oppose kanunay kang Ginoong Hesus during the time of Jesus Christ workings, no, in the public, no. So mo ni dinhi atong nakita upat ka controversy issue, no, nga nakita nato diri sa chapter 2. The number 1 is about forgiveness, that only God can forgive. Second is eating with the sinners, nganong mga self-righteous, nganong nagkaon siya, kigsalo siya sa mga makasasala. And then the third is about fasting. Ang mga disipulo ni Ginoong Hesus gi-question nila nganong wala nang fasting. And the fourth is about the Sabbath, nga gitubag sila ni Ginoong Hesus, as long as the bridegroom is together with them, they dili kinahanglan, no, they do not need to fast, but from the time that the bridegroom is taken away, that's the time that they are going to fast. Even now, tinatanakotlo, medyo nataas-taas karon na tungkol sa mga issue, sa mga Pharisee yun sa chapter 2 nga. Grabe ang ilang pagka-judgmental, pagka-critical, grabe gyud, no, kanang inana. So karong panahon na naagya po mga inana mga isunat nga dili ta ingon ana, so just like the Pharisees, no, nga buhatan gyud og issue, no. Kay question gyud nila kanunay si Ginoong Hesus. Amen. Og salamat Lord, og mag-ambot ta dalaygon ka Lord sa walay katapusan, kalipay ginamo Lord nga mag-scrutinize, kalipay namo Lord nga susi Ginoo sa imong mahal nga pulong, o God, kay ma-reminded yun mi kanunay Ginoo unsaon nga magkinabuhi nga acceptable, unsaon sa pagkinabuhi nga pleasing in thy sight, Lord. Thank you kay sa mga lesson to learn nga among gakakutlo kadunay samtang kami
padayon nga nagatuon Lord sa imong balaang kasulatan bisag mubo nga oras sa ugad apan nagud mi gakakutlo ugad. Thank you kaayo nining tanan dalaygon ka Lord. Nagapray kami sa mga kaigsunan nga manarbaho, mga eskwela bisan og Saturday na may mga kaigsunan nga manarbaho, mga eskwela, mga teacher nga gaadto lang gyapon sa school, labi na sa mga college nga teacher, high school nga teacher. O Lord, nga ikaw pa dahil makiguban. Dunay mga kaigsunan namo nga adlaw-adlaw na agi online nga trabaho, bani sila tagaid kagaan ang ila Ginoong pagdumala sa ilang trabaho di sa online. Kusog, katakos, kaalam Ginoo ihatag, strong comprehension ihatag kanilang tanan. Bisan pa sa mga kaigsuonan namo Lord nga padayon Ginoo nagapag-manage sa ilang business, ikaw sa magatabang kanila Ginoo Lord, bubo Ginoo og kagahuman aron nga makaya nila pag-manage sa ilang business according to your ways and standard. Aron Ginoo nga mo prosper sila Lord sa ilang negosyo. Dalaygon kagid Lord sa walay katapusan amhan, walay lain mapasidunggan ining tanan Ginoo. Dalaygon ka dawatang among mga pagpasalamat Lord. Pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.